channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Virgo, first 15 days of February. Tingnan natin, my dear, kung ano yung mga possible na energy or possible na eksena ngayong first 15 days of February para sa'yo. Okay? Naka-reverse siya. Ayoko magbasa ng reversal. Okay. Let me see. Cut na natin into 3. And let's start your reading. Kuha tayo ng card para sa energy ng first 15 days of February. Isang card lang. The Ace of Swords. Parang decision making yung nangyayari dito, my dear. It's more on parang sacrifice. Posibleng maramdaman mo, my dear, ngayong first 15 days of February na may kailangan kang gawin na labag sa loob mo. Kailangan ko tong gawin kasi ito yung tama, ito yung nararapat. Posibleng isang buong first 15 days of February, nag-iisip ka, like urong-sulong yung energy, my dear. Gagawin ko to, hindi. Tutuloy ko to, hindi. Nag-uurong-sulong yung energy, my dear. Ang pinakamaliwanag na nakukuha ko dito na energy, my dear, is alam mo, my dear, na kinakailangan mong gawin tong energy na to. Or itong, kung ano man tong message na to. May kinalaman sa change, may kinalaman sa transformation, may kinalaman sa cut. Ibig sabihin, meron ka mga dapat putulin. Meron change na kinakailangan mangyari. In order na mangyari yung change na yun, my dear, okay, kinakailangan mong gawin tong desisyon na to. And yun yung pinaparamdam sa iyo, my dear, na first 15 days of February, na Virgo, kailangan mo nang gumawa ng desisyon. Para siyang pressure cooker, para siyang energy na nararamdaman mo na sinasabi na, Virgo, it's time. Kailangan mo nang gumawa ng change, kinakailangan mo nang gumawa ng action, kinakailangan mo nang gumawa ng decision. Okay? So, posibleng may pressure ngayong first 15 days of February, my dear. Okay? May pressure kang nararamdaman. And nakukuha ko dito na hindi magiging madali sa'yo, my dear, na gawin tong decision na to. Sa kung anong kadahilanan, titingnan natin. Next card is yung energy mo ngayong first 15 days of February. Tingnan natin. Virgo energy. Let me see. Tingnan natin. The Two of Pentacles. Okay. Sinusubukan mo pa rin, my dear, na parang normal. Yung energy is more on balancing, multitasking. Nakukuha ko dito na parang may denial. May denial, my dear, dito na hindi ko kinakailangan gumawa ng kahit anong desisyon. Like, kaya ko to, I can do this. Wala akong babaguhin, walang changes na mangyayari. Hindi sa hindi mo kayang gumawa ng change, my dear Virgo. Kaya mo gumawa ng change, pero may something. Like, hindi mo siguro alam kung paano mo i-execute o hindi mo alam kung paano mo sasabihin, hindi mo alam kung paano mo gagawin itong changes na to. Kasi based sa energy mo, kinakaya mo eh. Like, kaya ko to, kaya ko mag-multitask, kaya kong ayusin to, kaya ko i-troubleshoot to, kaya. Yung mga ganun, no? Walang imposible sa akin. Pero sinasabi ng first 15 days of February, like Virgo, kailangan na magkaroon ng change. Hindi mo kayang gawin to habang buhay. Parang gano'n na nakukuha ko. Like, you cannot do this forever. Punta tayo sa area ng heart mo. The Queen of Swords. My dear, alam mo eh. Alam mo siya.
Nakita mo kung paano niya hawakan yung sword? Sa energy ng Queen of Swords is just more on parang nangihingi ka ng time. Parang I need more time. Pero nararamdaman mo yung pressure ng first 15 days of February na wala nang time. Kailangan mo nang gumawa ng desisyon. Kailangan mo na itong gawin. Kailangan mo nang gumawa ng change. Kailangan mo na gumawa ng sacrifice. Kailangan mo na sabihin na hindi mo na kaya talaga to, na nag-i-struggle ka na i-maintain tong energy na to, na hindi mo na talaga kaya, na nakakaramdam ka na ng burnout, na nakakaramdam ka na ng stress, na hindi mo na gusto kung ano yung nangyayari. Kasi based sa energy, my dear, sinusubukan mong ayusin eh. Like, okay, don't worry, everything is under control, kaya ko to, parang ganon. Pero honestly, nakukuha ko dito, my dear, na napipressure ka. Napipressure ka, mas magiging pressure ka pa sa pagpasok ng first 15 days of February because pinapagawa ka na ng desisyon. Pero sabi ng heart mo, I need more time. Sa energy ng Queen of Swords, I need more time. Alam ko yung mga dapat kong baguhin, alam ko yung dapat kong gawin, pero I need more time. Kailangan ko pa ng oras, kakayanin ko to, aayusin ko to, I need more time. So tingnan natin, my dear. Punta tayo sa past, silipin natin kung ano nangyari in the past. What happened in the past? Ano nangyari sa nakaraan? The Eight of Wands. Okay. You're receiving messages. Matagal na to, my dear. Matagal na. You're receiving confirmation, clarification, okay. Ang dami mo nare-receive na mga confirmation na may kinalaman sa mga kutob at hinala mo. Okay? Yung dati hinala lang, yung dati kutob lang, ngayon hindi. Hindi eh. Parang may mga, may ano ka dito eh, may, I can say na parang may something eh. Kasi to the point na kaya mong i-ignore yung mga message at mga confirmation ng ganito katagal. May something na nangyayari. Okay, may reason ka. To the point na nahihirapan ka, my dear, na mag-decide ngayon sa kabila ng nangyaring 8 of Wands in the past, which is mga message, confirmation, spirit guide, awakening, so on and so forth. And hanggang ngayon, hindi pa rin talaga to, hindi ko masabi na hindi pa rin talaga nagsisink in sa'yo. It's more on parang, paano ko ba ipapaliwanag tong energy na to, Virgo? Siguro parang you're hoping na magiging okay pa. You're hoping na, okay, hindi ko kailangan gumawa ng kahit anong sakripisyo kasi kaya pa eh. Maayos ko pa to. Tingnan natin yung possible na result or possible na outcome nito. Possible na result or possible na outcome, we have here the energy of the star. Sa energy ng star, guidance ang nakukuha ko, my dears, more on spiritual guide. Nangihingi ka pa ng confirmation. Nakita mo kung paano mag-shine tong nasa ibabaw ng sword na ito? Ayan o, yung parang light na yan. Nasa area to ng heart mo. Ayun o. Nanghihingi ka pa ng... So, hindi ka talaga makakapag-decide. Kahit na siguro napakahirap na yung sitwasyon, kahit na siguro parang pagod ka na or parang nai-stress ka na or napipressure ka na, hindi ka makakapag-decide. Pero dito sa energy ng star, nararamdaman ko, my dear, na parang nandoon pa rin yung hope mo na maaayos to, magiging okay din, magagawan ko to ng paraan. Okay, pero sunod-sunod, my dear, yung message o yung confirmation tungkol dun sa mga hinala mo at kutob mo. And first 15 days of February, sinasabi na, Virgo, kailangan mo nang gawan ng action to. You need to do something about this. Kinakailangan mong magsalita, gumawa ng changes, i-correct, itama, isaayos, kung ano man to, my dear. Pero nandun ka sa moment, my dear Virgo, na, teka, ayoko. Maaayos ko pa to. Like, masisettled ko pa to. Kung ano man tong energy na to. Okay? Tingnan natin, my dear, kung anong message, okay, advice galing sa ating mga spirit guide or galing sa ating buong may kapal. Ano pong gusto mong sabihin? We have here the energy of the chariot. You need to balance your emotion, my dear, sinasabi dito.
Nasa battle ka. You are in the battle, my dear. And hindi pwedeng nananaig, my dear, yung emotion. Nakita mo rin kung paano mag-shine tong parang star over here? Parang ang nakukuha ko, my dear, is nagiging out of focus ka dun sa mga importanteng mga bagay. Ang nakukuha ko rin, my dear, is there's a tendency na parang hindi mo nakikita yung value mo because you are so busy fixing kung ano man tong bagay na to na possible na wala na talagang, para siyang sakit. It's more on parang sakit na wala ng lunas, or you're trying to fix a certain na tao, certain na situation, or certain na individual, pero parang wala na siyang lunas or maaayos lang tong energy na to pag nag-decide na yung tao na yun, my dear, na okay, aayusin ko na yung sarili ko or ipipix. It's more on parang wala sa'yo, my dear, yung wala kang power actually, pero you believe, my dear Virgo, that you have the power to fix kung ano man tong bagay na ito. Okay? May nakukuha ako na may involved na tao dito, my dear. Pero sinasabi dito, my dear, ng ating spirit guide, okay, na they are guiding you. It is just more on parang hindi mo lang talaga sila naririnig sa mga oras na to because you are so busy talaga, my dear. Kumbaga nananaig yung heart mo. Yung para bang, oh, ayokong ikat, ayokong gumawa ng ayoko. It's more on nasa denial process ka, my dear. Kahit na napakarami ng confirmation, napakarami ng message, napakarami ng nangyayari, Virgo, nandun ka, my dear, sa moment na, oh, ayokong tanggapin, I don't want to. Pero sinasabi dito, my dear, meron kang kinakailangan talagang baguhin, meron kang kinakailangan i-cut. And sa energy ng chariot, sinasabi, my dear, na nasa battle zone ka. You are in the battle zone. Hindi pwede na parang very malambot yung puso mo when it comes to this, okay? So tingnan natin, my dear, hidden message. We have here the energy of the Ace of Swords. My dear, may kinakailangan ka talagang palayain, my dear. Hindi ko alam kung sino to, hindi ko alam kung ano to, pero it's time to set this energy free. Wala ka nang magagawa para maayos to, my dear. Yun na nakukuha ko dito. Kahit ang mga spirit guide over here is sinasabi, my dear, na napakalaking balakid to, my dear, para sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi natin mababago yung isang energy kung siya mismo ayaw niyang magbago. Okay? It is just more on parang, yes, pwede mo siyang tulungan. Sa abot na makakaya mo. Kung gusto mong tulungan, go. Sige, pero do not expect, my dear, some change. Lalo na kung ayaw niya naman mag-change. Yun na nakukuha ko dito. Okay? Alam mo to, my dear, deep inside your heart, na wala na to. Wala na tong cure. Yun lang sasabihin ko sa'yo, my dear. Wala na tong cure. Yes, you will try again na ayusin yung connection. The Ace of Wands. Kahit na marami, oh yes, may Tower. Five of Cups. My dear. You will try your best. You will try your very, very best, my dear, na maayos yung connection. Yun lang, talagang mahahati yung energy mo, my dear. Okay? Mahahati lang talaga siya. Okay? So, my dear Virgo, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of February. And I hope and pray na nakatulong itong reading na ito para sa iyo. And always remember na yung mga cards natin ay gabay lamang. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.